Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, sa tulong nawa at gabay ni Santa Teresa na Avila, sa kanya po mga natutunan mula kay Kristo na kanya ring ipinahayag, atin po nawang maunawaan kung ano ang mensahe na nais na ibigay sa atin ni Kristo sa ating ebanghelyo, kung saan sa kwento siya ay inanyayahan ng isang pariseyo na kumain doon sa kanilang tahanan o kung saan man. No? Kasi sabi dito, inanyayahan siya ng isang pariseyo sa bahay nito. At pumunta naman si Jesus. Kumbaga, si Jesus, bagamat ang mga pariseyo ay kilala bilang mga bashers niya, bilang mga kritiko, bilang mga taong laging naghahanap ng ikakasira o makikitang pwede nilang ibato kay Jesus na paglabag sa mga kautusan. Kaya nang pumayag si Jesus na pumasok sa bahay na itong pariseyong ito, ay nakita nila na hindi nagugas ng kamay si Jesus. Para sa mga pariseyo, ito ay paglabag sa kautusan. At dahil nilabag ang kautusan, kasalanan. Kaya para bang mahirap po talaga kapag naging rigid tayo sa paggamit ng mga batas. Mga batas na hindi naman talaga, wala namang magagawa sa buhay natin at hindi tayo maililigtas ng mga ganitong batas. Kasi sabi nga, hindi nagugas ng kamay si Jesus bago kumain. So itinuturing na ng mga pariseyo kasi sila nga yung nagpapatupad o sila yung lagi nagpapaalala sa mga tao, sa dami ng batas na ginawa ng mga pariseyo, umabot na ng 600. Yung 10 utos ay naging 600 na dapat ay sundin, dapat alam ito ng bawat Hudyo. Kaya ngayon ay ibinato ni Jesus sa kanila, hindi man tahasan, pero sinabi nila na, kung tutusin talaga, derechahan na. Kasi sabi niya, hinuhugasan ninyo ang labas, pero ang loob, hindi ninyo hinuhugasan. So mga pariseyo po ay mahilig lamang na magpakitang tao.
Ang mahalaga sa mga Pariseo ay kung ano ang makikita mula sa panlabas. Pero madalas din natin naririnig, nakikita ng Panginoon kung ano ang nasa ating kalooban, kung bakit natin ginagawa ang lahat ng mga panlabas na ito, ang lahat ng mga nakikitang ito ng mga tao. Kasi madaling palakpakan ng tao, madali kang purihin ng tao base sa nakikita sa panlabas. Pero alam natin kung ano ang motivation, ano ang dahilan mo, kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Maging ang pagtulong sa kapwa, maging ang mga pag-aabot ng mga tulong. Kaya nga ngayon, maraming tao ngayon ang mabubuti. Maraming tao ngayon ang pumupunta sa iba't ibang lugar, sa mga sulok ng bawat lugar para magpaabot ng tulong pinansyal, magpaabot ng mga ayuda, para masabing talagang sila ay concerned, sila ay nagmamalasakit. Pero sa panahon lang na iyan, kasi yung mga panahon na inaasahan sila, hindi naman natin talaga sila nakikita. Sa ating pagsisimba, madaling masabi na mabait na tayo. Madaling masabi na banal na tayo dito sa ating parokya. Kapag nakapagsuot ka na ng belo, parang ang mabait na. Yan, mga banal. Yan. Okay po yan. No? Okay yan, maganda po yan. Pag nakasuot ng ganito, di ba, para ang bait-bait ko na. Pero ang tinitingnan ng Panginoon ay kung gaano kalinis ang ating kalooban. Ito yung mas gusto ni Jesus. Kaya nga, hindi yung mga handog, hindi yung mga iniaalay natin, hindi yung mga sakripisyo natin, hindi yung mga ritual natin, kundi kung ano ang ibinubunga nito sa ating kalooban. Kasi kung ano ang nasa loob, yun din naman ang maipapakita natin sa labas. At sana po, pawang kabutihan at unti-unti ay talagang ma-purify natin, malinis natin ang nilalaman ng ating kalooban upang ito rin ay mag-reflect sa panlabas nating kaanyuan. Amen?